Magandang gabi po. Ngayon po yung nagdiliwag natin ng ika-3 linggo ng Adviento o linggo ng Doblete at ang unang araw ng ating sita sa gabi. Ang mamuna sa misa natin ay Sir Reverend Father Nico Ponce. Tumayo po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan po ay siya natin ang pangatlong kandida ng Adviento. Tayo manalangin. Dakilang Ama, sa patuloy namin paglalakbay sa panahon ng Adviento, sinisintihan namin itong kandida ng pag-asa at kapayapaan at ang kandida ang lahat. Pagkalooban kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinganan. Dapagan po natin ang pamilya na namuno sa atin sa kasintihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalip ng angkan ng Diyos, kaya tumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinulong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagpanyayang mga makasalanay nagsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalutlo ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tuhayan mo ang panalapit ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalagang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong daloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Socorros. Umawit ka ng malakas, lungkod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magala ka ng tubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tugunan, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong imang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salot ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Tugon. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Tugon. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Pagdamanin niyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan
ng panalangin may pasasalamat. At ang imalirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po lahat para sa ibang Sumainyo ang Panginoon. at sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong panghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit, unang pagpaparata ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyabak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Nilitipon niya ang kilo sa kanyang kamali, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinarangal ni Juan sa mga tao sa kanyang pagkahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ayon sa ating introduction kanina, tayo ay nasa 3 linggo ng Advento na kung tawagin ay Gaudete Sunday. Gaudete is a Latin word meaning to rejoice. Magsaya. Dahil tayo ay nalahati na sa Advento, so Panganto, there are 4 Advents, 4 Sundays of Advent. So sa panahon ito, mahigit na tayo sa kalahati, at po na po ang ating kabila na sinitihan. So nawa sa panahon ito ay nag-aalab ng ating mga puso at mas maliwanag na ang ating buhay, mas maliwanag na ang ating sarili dahil gumagawa tayo ng general cleaning. Sa panahon ng Advento, ang term na magamit natin o isang image ay general cleaning, paglilinis ng ating sarili, paglilinis sa mga alikabok ng mga sama ng loob, alikabok ng inggit,
o alikabok ng pagdurusa upang may space, may puwang ang Panginoong Jesucristo na maisilang muli sa ating mga puso. Sa ating pagtitipon dito ngayong gabi, sa unang gabi ng simbang gabi, puno ng pananabik ang ating mga puso. Ang kadiliman ng mga oras bago ang hanggang liwayway ay sumasalamin sa kadiliman ng mundo. Ngunit tayo ay pinagsama-sama ng isang taglaw ng pag-asa, ang pangako ng pagdating ng ating tagapagligtas. Ang mga pagbasa na narinig natin sa gabi ito ay nagsasalita sa pangako ito. Sa unang pagbasa, ipinaalala sa atin ni Sipanias na ang Diyos ay nagagalak sa atin, umangawit sa kagalakan dahil sa atin, at tinitipon tayo. Tayo ay tinatawag na maging isang tao ng kagalakan, isang tao ng pag-asa, kahit nasa harap ng kadiliman at kawalan ng katiyakan. Si Isaías, sa kanyang magandang awit ng papuri, ay nagpapaalala sa atin na tayo ay isang bayan na nakatagpo ng kaligtasan sa Panginoon. Tayo ay tinatawag upang umigib ng tubig na may kagalakan mula sa mga balon ng kaligtasan, upang umawit sa Panginoon at ipahayag ang kanyang kadakilaan. Doon naman sa pangalawang pagbasa sa Pilipos, ipinaalala sa atin ang kapayapaang nagkahigit sa lahat ng pag-unawa. Isang kapayapaang nagmumula sa pagkaalam na kasama natin ang Diyos. Marahil tayo ay maharap ng sari-saring mga kahirapan, mga pagsubok, pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ating banal na Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Lucas, narinig natin ang mga salita ni Juan Bautista, ang paghahanda sa daan para sa pagdating ng Mesiyas. Tinatawag niya tayong magsisi, magbago ng puso, at mamungay ng karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng panahon sa Adbyento. Sabi ko nga, ito ay paglilinis ng ating mga sarili, tanggalin natin lahat ng mga sapat ng loob sa ating puso. Panahon ito ng reconciliation, panahon ng pagpakumbaba, panahon ng pag-amin ng ating mga pagkukulang, mga kasalanan. At tayo ay naniniwala na ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, at Diyos na mapagpatawad. Gaano man kalaki ang ating mga nagawang kasalanan, basta mayroon tayong pagpakumbaba, pag-amin ng ating mga nagawang kasalanan, ang Panginoon ay masaya na tatanggap sa atin. He will be happy to embrace us and to feel this spirit of Christmas. So sa unang gabi pa lang tayo ng ating simbang gabi, nawa tuloy-tuloy po ang ating paghahanda at tuloy-tuloy din po ang ating mga sakripisyo. Kung hindi man tayo magkasimba dito sa ating community, natin sa chapel, maaaring sa ibang simbahan din, kung tayo ay sa malayo. Pero mas maganda kung dito tayo. Tayo ay sama-sama, tuuin natin ang siyang gabi. So sa gabi ito, panalangin natin sa Panginoon, dalhin natin sa Kanya lahat ng mga ninanais natin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating pamayanan, at para din sa ating bayan. Na magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon
tayo ng pagkakaisa at magkaroon tayo ng magkakatunayan sa bawat isa. Lalo na sa loob ng mga tahanan sa pamilya natin. Mga kapatid, tayo ba'y tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ihibig, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang bumulang pag-ito at hukom sa kanyang buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkakabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kami lumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang magtagpuan. Buong puso kami dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ang kagalakan ng aming puso. Sa pamamagitan ng papakumbaba at pagmamahal, nawa isang tabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting ninain upang maakay nila ang kawang ng kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Patuloy nawa kami manapit sa iyo, O Diyos, masumpungan ka nawa namin sa taimtim na panalangin at pagkatawang gawa, lalo-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Pagalingin mo nawa kami mga nangangailangan ng pagdilog sa gulita ng dami, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kami magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Talubungin mo nawa sa kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Bilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ng aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso, higit mo na may awa ang aming mga abang pagsusumamo, upang matagpuan kami karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo, sapagkat sa piling niya, magiging ganap ang kagalakan ng aming puso. Siya na bubuhay at naghahari, kasama mo ng Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumayo kami. Panalangin ng mga kapatid, itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin gawa ng Panginoon itong pagkain sa iyo ng Panginoon. Sa katuluyan at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sanggunian ng Panginoon. Ama naming likha, may nais namang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag na limunak at sa pagkinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasaulahan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang sumayo. Kita sa Diyos, inyong puso at tiyo. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harap siya ay kasalanan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinulog mo upang matuparan yung magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapapasamahan niya kami ng tapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran huling pagdating, ang pakikisama niya ay kuskusan maghinimili at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na magkakamit. Kaya kaisan mga anghel na nagsisiawit ng pag-uwi sa iyo na walang hupay sa kalangitan, kami nag-uwi sa iyong kadakitaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, dahil mo banal ng kaloob nito upang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan po sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya din naman ang matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, di kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Oh,
Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaga sa pamatay at muling pagkabuhay ni Mana. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kagalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para mag-ikod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng Linggo ni Kristo ay magtulog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ang tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hindayan, na may pag-aasang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pamilapagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na nabuhay nito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipaghiwaw naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawat hanggan. Tayo manalangin ng ating Ama sa pamamagitan ng mga salita na ituro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pinihiling namin kabiyaya sa lahat ng masama, pagkaluuhan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanaligan
ang kaibigan naroon ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sapagkat iyong katian, nagkakapangilan, nagkakapulihan, ang pakailanman. Panginoong Jesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayin. Magbigayan mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aagis ng mga kasalanan sa liputan. Mapala tayo mga hiniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapatagan na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagpangindapat na huwag kami maghinanda para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiluhod po naman para sa panalangin kay Maria Magpapagpon sa mga Kristiyano. O Maria Magpapagpon sa mga Kristiyano, aming ikinakatinan ng awa. Pasdan mo ang aming mga paghihirap at magdalang na pagka sa amin. Tulungan mo ako alang-alang sa pag-ibig ni Jesus na iyong mahal na anak. Sa iyo po inilalaga ang aking buong pag-asa. Tugtugin mo ako at tulungan sa aking pagdadalamhati. Huwag mong tulutang magkasaya o kay Jesus dahil sa ating kakulangan sa pagpapawakan mo. Ikaw na siyang pag-asa ng lahat ay maging pag-asa katawa. O limpos ng kabutihan, o puspos ng kaluwalhatian, o hagawin mo ina na ating pag-asa. Masdan mo ako na habang makasalanan. Kung hindi mo ako sasakiluhan, ay mapapahamak ako. Sa iyo ko tumutulog. Huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagligtas sa lahat ng nagkakaawa sa iyo, iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa ko sumisilong, ikaw natakbuhan ng mga makasalanan. O kanina magpapagpon sa mga Kristiyano, ikaw ang aking ina. Sino kailan may humingi ng iyong tulong na hindi mo nilili? Ina ng Diyos at aking ina, gaanong pag-asa ang tinatanong mo pagkatapos mo magparating ng hinahin sa iyo. Ikaw ang aking lakas, ipagtanggol mo ako at ang tubig, magdala ka pagka sa akin na biligtas mo ako. O Maria, kapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin ang tupat. Tumayo po mo.
Good evening po sa bawat isa po at sa lahat po evening and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Bukas po, ikalawang gabi ng ating simbang gabi, sana po, hindi na dumami ang ating pakiusap lang po. And then, thank you very much po sa ating wife, sa ating commentator, sa ating anchor server, at sa lahat po ng naging sponsors o offerer po ng gabi ito. Kami pong lahat ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. And of course, sa ating designer, Mr. Reverend Father Nico Ponce. Good evening again. Merry Christmas. Maraming salamat din po sa akin. Sumayin Sumayin niyo ang Panginoon. as sumayin. Magsiyan po kayo at hingin natin ang pagpapalang ng Diyos. Ang makapangyarihan Diyos, Ama, na lutong na anak, na naparito na noon at hinintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, kakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasaulang. Amen. Patatagin naman kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalag sa pagdating ng nagkatawang taong na manubos, ay puspusin nawa niya ng datimpalang buhay na di matapos-tapos kapag siya ay dumating ng may kilakilang pagpos magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayon kayo taglay at pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at pagtuturan. Salamat sa Diyos. Nagkaroon natin ang Diyos. Nagkaroon. Naitanong sa YouTube. Oo. Ang galing na yan.